yung cellphone. Ayoko. Bakit ba ayaw mo siyang kausapin? Palagi mo na lang ginagawa. Hindi mo man lang siya pagbigyan kahit isang beses lang. Ayoko siyang kausap. Mama mo siya. Nagsasakripisyo siya para sa'yo. Mas mahalaga sa kanya ang pera kaysa sa akin. Iniwan niya ako. Simula ng bata pa ako. Hindi niya ako mahal. Nagkakamali ka. Ginawa yun ng mama mo para sa'yo. Para mabigyan ka niya ng magandang buhay. Para makapag-aral ka. At mabili lahat ng gusto mo. Hindi ko kailangan ng mga sinasabi niyo, Lola. Mas gusto ko na may mama ako. Pero hindi niya yung maibigay. Kung ayaw niya sa akin, ayoko rin sa kanya. At para sa akin, Lola Saling, wala siyang kwentang ina. Kaya wala din akong pakialam sa kanya. Itong gamot mo. Uminig ka muna kanina. Salamat. Lord. Oo. Kaulihan. Tinatanong mo pa ba yan? Siyempre, nalulungkot ako. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit ka nagkaganyan? Hindi ba palagi ka namang nagdarasal kay Lord? Ikaw din na nagpapalakas ng loob namin. Ikaw ang nagpakilala kay Jesus sa amin. Kaya naguguluhan ako. Yan. Huwag kang malungkot. Kung wala naman sa akin ito, alam ko, may ganyan ng Diyos. At masama ko na ito ano po ang kaloob. Pero kanina, hindi mahalaga. Tapanin ako. Kahit ito. Dahil ako lang si Jesus ang nagpapalakas sa akin. Kaya lang, nalilipot din ako. Dahil ito, hindi pa alam kung anong kalagayan ko. Gabi po siya sa akin. Bakit naman ganun siya? Hindi pa lang niya na-appreciate ang ginagawa mo. Nagkasakit ka lang dahil sa kanya lahat. Galit pa rin ang pinahihirap niya. Naiintindihan ko siya. Hinahanap niya ang pagkalina. Ang pagmamahal niya sa akin na hindi kinaintindihan. Dahil nandito ako sa abroad, nagpapabaho bilang domestic helper. Kaya ang laki na hinirap na ginawa mo para sa kanya. Ibigay mo ito sa kanya. Anong laman ng maliit na kahon na yan? Para kay Lord. Ibigay mo ito sa kanya. Kapag ganyan, kanina, alam ko, hindi pa ako magpapakal. Huwag mo sabihin yan. Hindi ka pa mamamatay. Hindi ipapahintulot ng Diyos. Kung yun ang kalooban niya, ulit na tayo maganda. Pero katulad ng sinabi ko, ano man ang kalagayan, ayon sa ikabubuti ng lahat, at lubos akong nagtitiwala sa Panginoong Diyos.
sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Ang payat na. Kalbo ka na. At tumumot lang. At bakit biglaan ang pag-uwi mo, anak? Pinauwi na ako ng employer ko. Hindi na ako babalik sa abroad. Bakit? May cancer ako. Stage 4. Hindi na ako magtatagal. Ano? Sino bang bisita natin, ha? Lola Celine. Bianca. Anak. Mama? Anong ginagawa niya dito? Bakit kaya nandito? Umalis na nga kayo! Bumalik na kayo doon sa abroad! Hindi ko kayo kailangan dito. Bianca, ano ka ba? Hindi mo ba nakikita ang itsura ng mama mo? Hindi ka ba naaawa sa kanya? Naawa? Bakit ako? Naawa ba siya sa akin? Siya ba ha? Naawa sa akin? Lola Saling? Pinabayaan niya ako! Hindi ka niya pinabayaan. Dahil lahat ng pangailangan mo, ibinigay niya. Hindi lahat. Dahil hindi ko naramdaman ang pagmamahal niya. Ang presensya niya. Kaya kung ano man ang nangyari sa kanya, dapat lang yun sa kanya. Dahil wala naman siyang kwentang ina. Bianca, Bianca, tama na. Igalang mo naman ang mama mo. Igalang? Kaya, hindi mo siya. Lasig lang mo siya kaya makapagsalita siya ng ganyan. Kahit hindi ako lasing, ganun pa rin ang sasabihin ko. Dahil para sa akin, ha? Alam mo, wala na akong ina. Wala na! Oh, Boyet, bakit ka umiiyak, ha? Nagtigyan ka. Oh, Ate, si Tita Marina, wala na. Hindi ko niya na tayo. ganun ba? Eh, anong bago? Alam mo, sanay na ako, Boyet. Palagi niya namang ginagawa yun. Uuwi, magbabakasyon ng ilang araw, tapos babalik na ulit sa abroad para maghanap ng pera. Patay na siya, ate. Ha? Anong sinabi mo? Ulitin mo nga ang sinabi mo! Hindi na siya babalik kahit kailan. Hindi! Hindi na natin siya makakasama. Hindi! Hindi totoo yan! Lola, bakit hindi niyo sinabi sa akin? Bakit itinago niyo sa akin na mawawala na pala ang mama ko? Bakit? Nakiuso sa akin ng mama ko. Bawag kong sasabihin sa iyo. Dahil ang gusto niya, siya mismo ang magsasabi sa iyo. Pero, hindi mo na siya binigyan ng pagkakataon. Hindi mo siya kinausap. Kaya, bago siya mawala nung nasa ospital siya, naghihintay siya sa iyo. Dahil gusto ka niyang yakapin. Gusto ka niyang usapin. Matagal. Hanggang hindi na nakayanan. At sulit
you. Ako si Lorna. OFW din ako. Katulad ng mama mo. Dati niyang katrabaho. Nalaman ko sa isang kasamahan na wala ng mama mo. Condolence. Salamat sa pakikiramay. Ako ho ang anak niya. Si Bianca. Siya naman ho ang lola sa lingkod. Bianca, Po, isa pa sa pinunta ko dito ay para tuparin ang kahilingan ng mama mo. kahilingan. Ipinabibigay niya ang kahon na ito sa iyo. Isang maliit na kahon. Oo, mga sulat niya para sa iyo. Sa mga panahong nalulungkot siya. At kapag may mga okasyon katulad ng Pasko, lalo na pag birthday mo, Salamat po, Aling Lorna. alam mo, napakaswerte namin. Dahil nakilala namin si Marina. Malaking bagay ang nagawa niya sa amin. Dahil siya ang nagpalakas ng loob namin. Kapag nalulungkot kami o nawawala ng pag-asa, binabasahan niya kami ng mga Bible verses. Marami kami natulungan sa Kanya. Nakilala namin ang Diyos dahil sa Kanya. At alam mo ba, dahil sa mga natutunan namin sa Kanya, pati kami, nagpapaami na rin kami ng salita ng Diyos sa iba. Marami na kaming kasamang OFW. At alam mo ba, nakabuo na kami ng isang grupo. Nag-aaral kami ng salita ng Diyos. Dumadami na kami dahil yan sa mama mo. Mahal na mahal ka niya, Bianca. Palagi ka niyang ikinukwento sa amin. Pinagmamalaki ka sa amin. At pangarap niya na pagdating ng tamang panahon, magkakasama kayo at hindi ka na naiiwan pa. You calmed down my fears. Thank you for all the times you held me by my hand. Thank you for being there when I needed a friend. Hindi mo si Marina, ating Bianca. Oo, Boyet. Bakit hawak-hawak mo pa rin yung mga sulat? Kasi, ito yung iniwan niya sa akin. Alam mo, nabasa ko na yung ilan sa mga sulat niya. At gusto kong basahin itong pinakahuli. Nung last na birthday ko. Sige ate, basahin mo. Sige. Mahal ko, Bianca. Happy birthday, anak. Dalagang-dalaga ka na. Pasensya ka na kung matagal na ako dito sa abroad at iniwan kita. Pero palagi ko kang naaalala. Kahit anong ginagawa ko, naiisip kita. Kahit natutulog ako, napapanaginipan kita. May nabasa nga pala ako kanina sa Bible. Sa Isaiah 5:15. Ang sabi ni Lord, makakalimot ba ang isang ina sa kanyang sanggol? Hindi kaya siya makakabag sa anak na galing sa kanyang sinapupunan? Kung meron mang ganon, ako ay hindi lilimot sa iyo. Anak, oo, manalo ako. Hindi kita nayayakap, lalo na sa gabi. Oo, hindi ko nasubalbayan ang paglaki mo. Pero makakalimutan ko ba ang amoy mo kung baby ka pa? Lalo na nung unang beses mo akong tinawag na Mama. Hindi
hindi ko din makakalimutan, anak. At syempre, lalo na si Lord, hindi ka na kalilimutan. Anak, alam ko ganun ka sa akin. Sabi mo pa nga, hindi mo ako mama. Dahil ang lola sa mo, ang mama mo. Pero okay lang yun, anak. Ang importante, alam ko sa sarili ko at nararamdaman ko. Mahal na mahal kita. Narito ka palagi sa puso ko. At kasama kita palagi. Anak, palagi kitang ipinagdarasal. Hayaan mo, darating ang panahon, magkakasama din tayo. At nararamdam ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Happy birthday ulit. I love you. Mahal. Mama. Ma. Paano po kita mga kasama ngayon? Lalo na kapag birthday ko. Wala ka na, Ma. Paano pa kita may ihagap? Ikaw lang ang mama ko, Ma. I'm sorry. Patawad sa lahat, Ma. Salamat sa pagmamahal mo. Pinapangako ko. Magpapakabuti ako, Ma. At gagayahin ko ang mga ginawa mo. Sa Diyos lang ako magtitiwala. Gusto ko yung maging instrumento para maipalaganap ang salita ng Diyos. At magsilbing liwanag sa mga taong nawawala ng pag-asa. Salamat kay Lord dahil ibinigay ka niya sa akin na ikaw maging mama ko. Mahal na mahal kita, Ma. Mahal na mahal kita. Minsan, nasasaktan tayo sa mga nangyayari sa ating buhay dahil sa mga bagay na pinagdadaanan natin. Akala natin, pinababayaan na tayo ng Diyos. Ngunit sa bandang huli, marirealize natin na umang masakit ang mga nangyari. Pero ito inauuwi sa magandang pangyayari sa ating bansa. Dito po natin tinatapos ang ating naikling tula. Naway nagbigay ito ng inspirasyon at nagpatibay ng ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Maraming salamat. Happy anniversary. CIM Pinagsa.